Hindi dapat mawalan ng pag-asa. Ito mismo ang iginiit ni DILG Secretary John Vic Remulla sa kanyang inspeksyon sa gumuho na ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga. Kaya direktiba ng kalihim, hindi titigil ang search and rescue operations hanggat hindi nahahanap ang iba pang nawawalang biktima. Si JM Thompson sa sentro ng balita, live. JM? Jules, tila babalik sa search and rescue operations ang mga responders. Yan ay matapos personal na bisitahin o puntahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang retrieval operations dito sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City. Until the last bar of steel, until the last piece of cement is taken out, we do not lose hope. Yan ang pahayag ni Secretary Remulla matapos si anunsyo kahapon na nasa retrieval operation na ang mga responders. Naniniwala kasi ang kalihim na posible pa rin may mailigtas na buhay sa ilalim. Kaya hindi aniya titigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection. Umuugong naman ang ilang sentimiento ng mga kaanak ng mga biktima dahil sa di umano'y mabagal na operasyon ng mga responders. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Sa trahedyang ganito, baliwala ang magkakahiwalay tayo ng opinion. Maniwala kayo sa amin na gagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay. May ilan namang nagpakilala na isa sa mga construction workers sa ginagawang gusali. Ayon sa mason na si Erwin, hindi siya nadamay sa pagguho dahil umalis siya nang mangyari ang trahedya. Dagdag pa niya, hindi umano matibay ang pundasyon ng ginagawang gusali. Kaya po gumuho kasi yung building. Yung pong pagkagawa ng poste, maliliit po kasi. Yung poste po nila, 30 by 60 lang at 30 by 20 lang. Kaya po nag-collapse yung building. Ayon naman kay Remulla, pangungunahan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang investigasyon sa gumuhong gusali. No one is qualified yet to give a fault-finding report. We are after the facts, okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed. Kaugnay rito, di umano, hindi lang construction workers ang natutulog o tumitira sa barracks sa loob ng construction site. Hindi rin aniya palalampasin ng CIDG kung may kakulangan sa pagpapatupad ng safe and security measures sa mga trabahador ng ginagawang gusali. Sa tingin ko, ang naunang nakita kong records, ang application na was 2023, I think, and pumasa naman, okay? When they resumed yung pagkatapos nun, titignan natin kung nag-comply pa sila o hindi. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site. Under the IDOLE resolution and the building code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. Samantala, kahapon ay pansamantalang tinanggal sa pwesto si DOLE Regional Director Geraldine Panlilio dahil sa trahedyang nangyari. Batay sa memorandum na pinirmahan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, sisiyasatin pa kung may pagkukulang sa pagpapatupad ng Occupational Safety and Health Law sa gumuhong gusali. Jules, sa ngayon wala pang nadagdag dun sa kumpirmadong bilang ng mga nasawi at humigit kumulang 16 pa rin yung kanilang hinahanap. At tukoy na yung contractor at owner ng gumuhong gusali at magkakaroon nga ng hold departure order ang Bureau of Immigration laban sa mga ito. At titiyakin naman ng CIDG na makukuha nila yung mga impormasyon na magbibigay linaw sa kanilang investigasyon. Jules? Maraming salamat, JM Thompson.